Hi guys! Welcome back to my vlog. Sana panoorin ninyo yung mga video namin. Malaking tulong na po yun. At huwag kalimutan mag-like. Pinaka-importante po yung pag-like. Kumusta na kayong lahat? So ngayon mga katamheart, andito kami ngayon sa aming bukid. Kailangan namin diligan yung free na binigay sa amin ng DA na lakatan. At saka may nagkukupra din dito sa aming farm. Araw-araw na po kaming pumupunta dito, mga katamheart, sa aming farm. Dahil nga may nagtatrabaho. Tapos itong binigay sa amin ng DA na lakatan. So mga next week pa namin ito itatanim. Sa totoo lang, malaking bagay talaga na binigyan kami ng lakatan para itanim. Dahil nga yung source of income halos dito ay saging. So, malaking bagay talaga na free. Kasi kapag bibili ka ng isang puno ng lakatan ng saging ay napakamahal, 10 piso. So, kung malawak yung lupain mo, kung gusto mong bumili ng 1,000 ka puno at saka 2,000 ka puno, talagang napakamahal talaga. 10 pesos per puno ang saging na lakatan, napakamahal. Minsan may 15 piso, kaya napakalaking bagay talaga. Dito kasi sa aming municipality, Tarragona of Davao Oriental, yung source of income, mostly talagang nasa bukid. Yung saging, nag-farm at saka yung kopra. Kaya kung itatanim namin ito ngayon, by next year mag-harvest kami. So, 10 months to 11 months bago maka-harvest ng saging. Pero, ihintay namin muna yung ulan para yung lupa, kapag itanim namin ay malambot siya tapos basa para hindi siya mag-dry. Kasi sensitibo talaga yung lakatan. Kaya yan, dito sa amin kasi importante masipag ka, matyaga ka para may aanihin ka. Ang masakit lang kasi kapag sa presyo, pagdating sa presyo napakamura lang. Pero kapag nasa market na yung produkto namin, napakamahal. Kunwari, kinukuha lang sa amin ng 20 per kilo. Pagdating sa market, napakamahal na. Tag 120, tag 80 per kilo. Tapos bibili pa kami ng pangpataba, mag-i-spray pa kami. Kaya siguro walang yumayaman dito sa atin sa pag-farm kasi halos sinihingi na lang yung presyo sa amin sa mga nag-farming. Kaya yun lang talaga yung masakit isipin. Kami ang nagtanim, iba yung yumayaman. Kasi nga sa nagpa-farming dito sa Pilipinas, mostly kasi tulad ng mga palay, ng mga produkto dito sa atin sa kopra, at saka sa saging, yan lang naman ang ini-import na produkto natin dito sa Pilipinas na alam ko na binibenta sa ibang bansa. So, ang masakit sa amin talaga tulad ng kopra at saka yung saging na pinaghirapan namin, halos inihingi na lang yung presyo. Tapal pa kami minsan kapag may mga bagyo, at saka may malakas yung ulan. Yan, minsan talaga lugi kami niyan. Kadahilanan nga, halos hinihingi na lang yung presyo sa amin. Well, anyways, okay na rin yan dahil challenge naman yan sa buhay natin. Tayo ang nagpapakahirap, sila ang nagpapakayaman. Charot. Minsan, iniisip natin, nagtatanong tayo sa sarili natin, bakit ang hirap ng buhay? Araw-araw naman lumalaban sa buhay, tulad ng pagtatanim para mayaanihin. Pero feeling mo walang nagbabago. Minsan iniisip natin gusto na tayong sumuko sa buhay. Dahil kahit anong sipag at tiyaga, ganun pa rin ang senaryo, yung routine. Ganito yung routine namin. Iisipin mo, gusto mo nang sumuko at huwag nang lumaban. Pero iniisip mo, lahat ng bagay ay may dahilan. Dahil kung iisipin natin, lahat ng pangarap natin sa buhay, lahat ng gusto natin makamit,
ay hindi basta-basta agad-agad nakukuha mo. Minsan pinaghihirapan pa mo yan ng ilang taon at hindi ka sinuswerte. Hindi naman tayo naghahangad perfect yung life natin. Ang importante ay lumalaban tayo ng patas sa buhay. Ang mahalaga, hindi tayo tumitigil sa mga pangarap natin at feeling natin pagod na tayo sa buhay. Pwede naman tayo magpahinga sa lahat ng pagod, sa lahat ng bigo sa hanap buhay na hindi nag-success. Hindi lang tayo nag-iisa, marami tayo, kaya laban lang tayo mga guys. Dahil lahat ng pinaghirapan natin, darating ang araw, sasabihin natin sa sarili natin, buti na lang nung mga araw hindi ako sumuko. Kaya sa mga maraming may utang, kapit lang tayo dahil darating ang araw, aahon din tayo sa kahirapan. Minsan, nililindol tayo, binabagyo tayo, pero tumatayo din naman tayo, lumalaban tayo. Ganun din pagdating sa buhay natin. Maraming bagyo ang dumaan, pero ito tayo ngayon. Lumalaban para sa pamilya, lumalaban para sa mga anak. Kaya yun na lang yung earnings natin sa mga anak para makapag-aral ng maayos, para tumibay pa yung pagsisikap natin para sa mga anak. Hindi na tayo maghahangad pa kung perfect man yung life natin, kung yayaman pa tayo, para na lang sa mga anak natin. Buti nga yung kopra ngayon, mataas yung kilo. Pero, doon naman tayo papatayin sa labor. Napakamahal ng labor. Halos 50-50 na lang kayo nagtatrabaho ng kopra. So, okay lang kung sa'yo na yung 50 na 50 sa labor, 50 sa'yo. Iba paano? Nag-maintain ka pa ng pagpapalinis ng farm at saka nagpapa-spray ka pa, bumibili ka pa ng medisina, ng pangpataba. So wala na, 1/4 na lang yung sa'yo. Tapos, ang mahal pa ng bilihin. Talagang napakahirap talaga dito sa Pilipinas mamuhay. Sa totoo lang, wala kang future. Kapag hindi ka magnanakaw, wala kang future. Pero kung magnanakaw ka, automatic na kay future. Dali lang na. Karaday! Hindi po ganoon sa aging kung bakante ganito. Ara kayo, oy, butang niya kay si Papa, painom karon kay Papa. I-close na. Sabang. Wala gani ka naginom atong ning adto ta. Guys, inom daw siya ng kape. Maginom na kag kape. Milo? Wala may Milo dito, kape man lang. Unsa? Kape na juice. Wa may kape sila dito nga juice. Naaay. Kape nga kuan man lang to native. Kape karabaw na yun. Unsa? Kape karabaw. Hoy! Loy, di ba kay sila mo itong nag-ubol? Ha? Payan, basta inyong gangoy, dagod. Masiga mangyapon yan. Ito guys, nanggagatong kami ng kahoy para libre. Dito kasi sa bukid, kapag pangluto lang, talagang hindi mo na kailangan yung mga tuwing guys, ito yung panggatong namin. Masiga. Sa totoo lang, masarap talaga mamuhay sa bukid kapag masipag ka lang. Pwede kang mag-garden, pwede kang mag-alaga ng manok para libre na yung pang-ulam mo. Tapos, yung hangin libre. Hindi ka nasasaksak sa electric fan, magpa-aircon ka. O dito libre yan. Dahil napakalamig talaga dito na area. Kahit dun sa
purok namin. Napakalamig talaga ng area. So guys, baka magtanong kayo bakit wala kaming bahay dito. Dito kasi sa bukid, talagang nagpaplano kami na magpabahay kami dito. Kaso nga lang, syempre, kapos pa ngayon, walang budget. Kailangan talaga kapag magpapagawa ka ng bahay, naka-prepared na lahat para yung trabaho straight, walang stop-stop. Kasi napakahirap maghanap ng panday dito kapag kahoy ang gagamitin mo. Lalo na kapag steel, napakahirap talaga. Pagkuhan niya, like ay, kanilang balay, Loy. Asa tong gamay nga payag? Wala na. Ay, lagi pagpamunit diya. Baka na yung mga baboy atong ngagi dire. Go, Day. Lubat na gani mo. Ilang percent? 0%. Ha? 0%. 0% sagaw. Wala malaginin na salod, Loy. Ayan guys, yung produkto namin, kupras. Ano ba? Nang sasa na natamad. Kay? Ha? Alas bihay mo? Ha? Patay dito si Babag Bugno. Ibutan diri. Di man na Bugno. Dili Bugno. Butang yung nagtubig. Ambi ragod na og kadtong. Ambi bibi. Ambi na sa ambi. Ambi pud na. Naubo. Ambi tong kuha. Mga ulog ba?